So, kumusta sa mga kanoysi? Mula kay Banat Kapanig TV. Meron to pamagat na OMG, shocking, paalam na, matindi ang sinapit ni Senator Raffy Tulfo. Biglaan to. Iyak si President Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte, napaluha Duterte. So, yun yung panonoorin natin kasi sobrang catchy ng thumbnail niya at mako-curious ka rin talaga. So, bago natin simulan, subscribe niyan, Banat Kapanig TV at saka Sir Badong Aratilis. Link in the description box below. Tapos yun, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Siyempre, huwag nyo na kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin, Filipino AC. So di na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Let's start. Mapahiya na po ang dapat mapahiya. Para alam po ng tao na hindi po nila yan proyekto. No? Yung mga congressman at senador na namamahagi po niyan, wala po silang say dyan. Yan po ay proyekto ng DSWD, tsaka ng DOLE, yan tupad. Nagtataka nga ako, meron pang tupad eh. Hindi naman natin sa minamasama yung pagbibigay ng ayuda. Kaya lang halatang halata kung kasama po sa nagbibigay ng ayuda yung mga senador at mga congressman. Halatang halata po na yung ayuda na pinamimigay ay ayun po talaga yung purpose, no? Yun at lang. the expense ng taong bayan. Siyempre, pag nakita niyo puro yung politiko, hindi niyo maaalis sa isip niyo na ito trabaho. Hindi rin natin masisisi yung mga politiko kasi paraan nila to ng pangangampanya. Di ba? Nakakapangampanya. Oo nga eh, nakakapangit lang na yung ayuda ginagawang pampabango ng politiko. Dapat pera kasi yan ng taong bayan, so dapat hindi siya ginagamit na pampabango, di ba? Pero ginagrab nila yan as, okay, it's my opportunity to shine. Sila sa pamamagitan ng pamimigay ng mga proyekto ng gobyerno. Yun. Hindi na po nila kinakailangan yun mula sa sarili nilang bulsa mamigay. Sumama lang sila doon sa pamimigay ng tupad, sa AIX, 4-piece, at iba-iba pa. Meron pa si Martin na yung card. Anong tawag doon? Yung libreng bigas. Swerte. Swerte yung mga politiko, hindi na sila nagagastosan. Proyekto ng national government, pinamimigay nila, kasama sila. Akalain ng tao na yun ay proyekto nila. Yun yung sinasabi, or ito yung meaning ng napupolitika. Ni Senator Lacson, yan po ay hindi po trabaho. Kaya nga po, bilang ganti, dapat tayong mga tao, hindi ipaunawa po natin na hindi po yan na pagtanaw ng utang na loob, no? Na nagbigay, nag-abot lang sa inyo, inabot lang. Pero actually, yan po ay proyekto. Okay lang sana kung wala yung pagmumukha nila. Kaso kitang-kita mo di ba? Ayan po, mga paepal po yan. Sana po magtanda po kayo, no? Kayo pong mga nabigyan. Tanggapin niyo po, para sa inyo yan. Pinondohan namin yan. Pinondohan ng taong bayan yan. Hindi po yan pinondohan ng mga congressman. Hindi po yan pondo ng congressman at mga senador. Yan po ay pondo natin. Kaya tanggapin niyo po. Dapat nga maghanap pa kayo ng mas malaki. Dahil tandaan po ninyo, kung mas maliit po ang tatanggapin yung ayuda ngayon kaysa yung tinanggap niyo nung pandemya, malaki pong kalokohan yan dahil mas malaki po, no? Yung 2 araw, mas malaki po ng 2 beses. Dahil 2 beses po, 300 billion lang. Ngayon, isang taon lang, 500 billion ang budget. At hindi rin po pwedeng sabihin na sa 2025 na ibibigay ang ayuda na yan. Kinakailangan po yan, makita nyo po ngayon. Ngayon pala, magtanong na kayo. Grabe yung taong bayan kasi minsan naloloko sila ng mga politiko. Akala nila galing mismo sa politiko. Di nila alam, galing yun sa kaban ng bayan, men. Sa lahat po na nakakapakinig, huwag po tayong magpaloko. May budget sa ayuda, doble-doble po ang budget sa ayuda ngayon kaysa sa ayuda noong nakaraan. Kung nakatanggap kayo ng 2 beses, 16,000, dapat ang tanggapin nyo ngayon, mahigit 16,000. Pera, baka bigay lang sa inyo mga konting sardinas at konting bigas. Malaking kalokohan po yan. Kinakailangan po pera. Po kayo na pera bigay sa inyo. Okay, punta na po tayo rito sa, ito po yung mga, tayo po ang social media capital, no, ng buong mundo. Ang mga Pilipino po mas naniniwala pa sa mga influencer, mas naniniwala pa sa mga YouTuber kaysa sa iba pang paniniwalaan. Legit yan, legit. Kaya hindi po ako magtataka ngayon. Kung marami pong naniniwala sa mga BBM vloggers at saka sa mga Tambi vloggers, ayan po, no? Kaya tira sa Duterte. Hindi nyo nga question yung siguro ang si Pulong siguro ang head ng DPWH. Ganyan na po kabugok ngayon yung mga supporter. Ito po, nagsabi, ganyan din si Sara. Namimigay din daw si Sara. Ang sinasabi ni Ping Lacson, pakinggamot nyo itong mga may nakukote. Ang sabi ni Ping Lacson, yun pong mga lawmaker. Paano po naging lawmaker si Sara Duterte? Vice President siya ng Pilipinas. Di ba? May proyekto talaga siya na tumutulong. Kaya nga may satellite office. May proyekto po siya, may pondo po yung Vice President para makatulong sa tao. May sarili pong pondo yung Vice President. Naintindihan po ninyo? Naintindihan po ninyo? Kung hindi, bahala kayo dyan. Ang sinasabi ni Senator Lacson, walang pondong tupad ang mga congressman, walang pondong AIX. Yan po ay pondo ng DOLE at pondo ng DSWD. Boom.
So dapat ang namimigay niyan, DOLE, DSWD, kung may makakatulong man, siguro yung mga mayor para taga-ipon ng mga tao. O, di ba? Tama. Pero iba po ngayon, mga congressman at senador ang namimigay. May mga mukha pa nila. May mga Tama eh. Yan yung point. Ang punto ni Badong Aratilis dito ay yung mga ayuda supposed to be ang nagbibigay dyan yung gobyerno natin, hindi yung mga congressman. 'Di ba? Yun yung pangit eh kasi inilalagay nila yung mukha nila. So nagmumukha tuloy na galing sa bulsa nila kahit di naman. Pero naman talaga ng taong bayan yan, 'di ba? So ang iba pa nga kung nabalitaan nila na hindi ka supporter o hindi ka butante niya, good luck ka na lang. Mahihirapan ka talagang makuha yung ayuda mo or hindi mo talaga yan makukuha, men. poster pang malalaki. Na naroon yung malalaki nilang mga pagmumuka. Grabe. Dapat yung mga hindi po iboto yung mga yan. Legit. Okay. Sa madaling salita, hindi po pareho yung pinamimigay ni Sara Duterte. May pondo po siya para mamigay ng ayuda. Yun. No? Hindi po yung mga lawmaker ba yun? Ang lawmaker gumagawa ng batas. Trabaho nila gumawa ng batas. O yan. Kaya ang dami po sinasaklawan eh. Etong investigasyon sa Senado. Ano kayang batas ang magagawa niyan? Bawal magbigay ng baril sa Pangulo at sa Mayor? Hindi po ba? Kaya po sila nagko-conduct ng hearing para makagawa ng batas. Ano kayang batas ang bantayan niyo po yan ha? Kasi dinadamay na nila si Duterte na naman eh. Dinamay na naman si Duterte, dinamay na naman si Sara Duterte. Pag wala po sila at katulad po niyan, nag-hearing po sila sa PCSO. Ano po nangyari? Actually, damay si PRRD at saka si VP Sara sa issue ngayon ni Kibuloy, men. Yung sa armas issue, kung narinig yun na yun. Ano po na nangyari sa PCSO? Hindi po pwedeng hearing ng hearing. Bakit wala na tayong naririnig? Wala na. Nabayaran ang dami na po siguro. nilang hearing. I don't know. Puta, sablay nga yung hearing nila sa DepEd, di ba? O ano na yung pinagmamalaki ni Tulfo yung gagawin niyang bata sa PTA? Yun. Asa na? Babawal ang PTA. Meron na ba? Ang dami na, di ba? Nakipag-away kay Sara Duterte sa PTA. May batas na bang pinasa? PCSO. Anong gagawin niyo riyan? Tapos ito, malamang to, magpapasa si Rayson Tiveros. Bawal nang tumanggap ng baril ang presidente mula sa mga religious leader. Yung mga hearing sa ay parang hindi na nila tinatapos, min. Kung saan na lang yung mas mainit na issue, jump agad sila doon. Pero hindi naman lahat. Ewan ko. Ang opinion nyo dyan. Hindi ko talaga yun talaga hindi ko kayang maarok eh. Presidente ka ng Pilipinas, manghingi ka ng baril sa ano? O, hindi manghingi ka na sa armory. Naknang po pa o. Naintindihan niyo po ba yung sinasabi? Presidente ng Pilipinas, manghingi ng baril kay Kibuloy. Malamang yan nangyari yan nung presidente pa siya. Ay, di ba kung ang hirap. Pwede po yan sa mga nakaganon lang. Ayun ako. Si Kibuloy pala. Si Kibuloy pala taga-supply. Talaga lang. Mamaya daw may sagot. Kaya mamayang gabi yan yung topic natin. Hintayin natin gumagawa ng statement sila Sara Duterte. Sasagutin nila yan mamaya. Yan ang maganda sa Duterte. Sagot na sagot sa mga panyanyari. Ay, etong mga Actually, yung sagot ni Sara Duterte sa issue about doon sa mga barils nila. Sabi ni Sara Duterte doon na bilang isa daw siyang vice president, expected niya na daw yan, na anytime pwede daw talagang magkaroon ng mga pamimintang sa kanila or paninira, especially like that kasi nga vice presidente siya. Sobrang dami daw naano sa posisyon niya. Lalo pat malakas yung rate niya as a president next election. Tapos, yun, expected niya na daw yan. Dapat natin ngayon ng mga supporter ni BBM tsaka ni Tambaluslos. Puta, grabe po. Bibigyan ko kayo ng sample. Ito tignan nyo madudurog ang kalooban nyo. Magsisisi kayo. Bakit nyo napatulan? Bibigyan ko lang po kayo ng isang ehemplo. Ito, nakatatlong sagutan lang kami nito. Ako nangayaw eh. Tapos tingin siguro niya nanalo siya. Ito, ang sabi niya, matatawa ka talaga eh. Sabi niya ganito, Marcoses the Destroyer. Hindi. Marcoses the Destroyer daw. 30 years na nilait at sinira ng mga Aquino at mga Yellow Bros. Pero wasak sila. Okay. Kakaping girls. Sampid na Yellowetsky. 3 years. Wasak din daw yung Kakamping girls pala yun. Ang rinig ko, kakamping girls. Kakamping girls. Yung mga kakamping. Tapos mga Duterte at DDS shit, nagbabakasakali, wala pang 7 taon. Wala para 7 taon. Wasak na si Pentalin Boy Jetski. Who's next? Di ibig sabihin, gusto niya sabihin,
winarak na ng mga Marcos yung mga Duterte. Yeah? So ang reaction ko, ganito na po kabugok ang mga kalaban natin. Noong araw sila Father Nongnong, pari yan eh. Mahuhusay yung mga argumento eh. Si Father No, kung sino man yung pari na yun, sila Bishop yung alalay ni Cardinal Sin. Yun yung mga binabakbakan natin eh. Ang tataas pa ng level ng usapan eh. Ngayon, biglang bagsak po, katulad ng mga vlogger nila. Ganyan po ang mga diskusyon niya sa Twitter, nakakabobo. So, ito lang po tanong ko sa kanya. So, ibig mo sabihin, mananalo si Martin laban kay Sara. Di ba? Kasi wasak na eh. Di ba tama? Okay, so ang high possibility na ipanghaharap pala kay BP Sara si Martin Romualdez. I don't know if babalik din si Leni Robredo. Ewan ko. Naman. O, eto, ang sagot. May nabasa ka bang Martin dyan, tanga? Bawasan mo fentanyl mo, idiot. Ako pa ngayon ang idiot. So, para mas maunawaan niya, eto po ang sinabi ko. Akala ko wasak na mga Marcos Duterte, anak ni Digong si Sara. Akala ko winasak na ng Marcos ang Duterte. Anak ni Digong si Sara, di ba? Iniisa-isa ko na, sabi ko. Kasi medyo mahina ka sa comprehension. Sa mga tuwid, kung wasak na Duterte, mananalo si Martin kay Sara. Kasi si Martin yung pambato ng Marcos eh, di ba? O, yun. Ganun. Magbasa ka. May Martin ba dyan? Puta, inulit lang. Magbasa daw ako may Martin ba dyan? Ganun po kabulma ngayon. Ano yung sinasabing wasak na yung mga Duterte? Ito, binabalita po ngayon, no? So, yun lang naman. Again, mula kay Banat Kapanig TV at Badong Aratilis. So, yun. Ang ano ni Badong Aratilis dito ay patungkol nga doon sa mga ayuda na ibinibigay. Medyo naano siya sa anuhan ng mga congressman. Bakit sila yung nare-recognize ng tao or pilit nilang pinaparecognize sa mga tao na sila yung namigay. Kumbaga, di na nila kailangang bumunot sa bulsa nila ng pampabango dahil gagamitin nila mismo yung pondo ng bayan or kaba ng bayan. Which is, ang dapat daw magbibigay nun, gobyerno sana na, yun nga, magdidistribute ng mga ayuda, di ba? Pero ang ginagawa daw ng mga congressman na ito ay, yun, nagpapabango pa sila. I don't know lang kung meron din silang mga cut dyan or whatsoever. May mga kurap-kurapan pa dyan ng mga konti. Ewan ko lang. Tapos yun, abot nga dito kay VP Sara, na according din kay Sir Badong dito na paano nyo masasabing wasak na mga Duterte? Kita nyo naman kung gaano ka lakas yung ni VP Sara, di ba? Saka na daw kayo mag-ano na wasak na mga Duterte kung wala nang pag-asa si Sara na manalo or humina na si Sara. Pero malabo daw yan ngayon kasi sobrang lakas daw ni VP Sara. So yun lang naman, medyo nakakano din talaga tong mga isyong ito, men. Nakaka-thrill panoorin, batuhan ng kaliwat kanang batuhan, like grabe. Di mo talaga masasabi kung ano yung kahahantungan nito in this coming next election. So yun lang naman. Kayo, ano masasabi nyo sa video ito? Comment down below. Tapos yun, Banat Kapanig TV, subscribe. Badong Aratilis, subscribe. Tapos syempre, baka naman, subscribe nyo rin yung YouTube channel of the Filipino ISIS. So yun lang naman, guys. Kita-kits sa susunod at reaction video. Filipino ISIS out.